Ayan po mga kapita, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po at diskusyonan mga kapita po. Okay? Nagbabala ngayon ito hong Estados Unidos sa lahat ng mga bansa po mga kapita na tumutulong ho dito sa International Criminal Court na mahaharap po sila sa masusing pagsisiyasat at sanksyon mga kapita kung ipagpatuloy pa rin nila yung pagtulong sa ICC, nagampanan po yung kanila hong mandato po mga kabida. Kung maalala po ninyo, may kampanya po ito hong US against the International Criminal Court mga kabida, dahil ang ICC daw ay hindi na raw sumang-ayon dun sa kanila hong mandato mga kabida. In fact, may allegation po ito hong si US President Donald Trump na highly politicized na raw ito hong ICC at nang aabuso na raw ito mga kabida. Lalong-lalo na po sa kanila hong mga mamamayan mga kabida po. Kaya ito, sa pahayag po na inilabas ni Secretary of State Marco Rubio mga kabida, babasahin ko lang po ito kasi wala hong bansa na ligtas dito sa babala po ng US, including the Philippines. Okay? Mga kapida. Okay? Lahat ng mga tumutulong sa International Criminal Court ay maharap daw sa masusihong pagsisiyasat at sanksyon po, mga kapida. Ito yung payag po ni Secretary of State Marco Rubio, mga kapida. The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets and missiles, but with statutes, compacts, and force of the so-called international law. Okay? Americans never signed up for this, and all American presidents since the ICC's ratification have maintained that the ICC does not have jurisdiction over Americans. While the call are intended to highlight the ICC's abuses and the risks posed to Americans and other nations, nations that refuse to reject the ICC's false authority while relying on U.S. assistance are likely to come under increased scrutiny. Alright? Secretary of State Marco Rubio, mga kabida. So, lahat ng mga bansa po, na tumutulong po dito sa ICC, mga kabida. Okay? At lalong-lalo na po, yung mga bansa po, na tumatanggap ng assistance, whether financial man, o di kaya logistics, mga kabida, mula sa bansang Estados Unidos, ay maharap po sa masusing pagsisiyasat at sanksyon po mga kabida. Kasama na po dito itong bansang Pilipinas. Okay? Bagamat hindi po tayo miyembro mga kabida, pero on the other hand, tinutulungan po natin ang ICC para po gampanan po yung kanilang mandato, yung kanilang trabaho po mga kabida po. Okay, katulad na lang po sa ginawa po natin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Hindi man tayo direktang tumulong po sa kanila, mga kabida, pero sa pamamagitan po ng conduit po, ng ICC, katulad na lang po ng Interpol, parang tinutulungan na rin natin ang ICC para madala po, una, maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at madala po ito sa International Criminal Court. Okay? Pero ayon po kay Undersecretary Claire Castro, mga kabida, na hindi raw sakop, okay, ng pulisiya po ng Amerika, mga kabida, ang Pilipinas. Unang-una po, paano niya na siguro po, mga kabida, na hindi po sakop po ang Pilipinas sa inilabas na pulisiya po ngayon, ng Estados Unidos. Wala naman pong sinabi doon na hindi po kasali ang Pilipinas, Lahat ng mga bansa po, mga kabida, na tumutulong, okay, sa ICC. Meaning, hindi lang po yung mga miyembro
at signatory po ng Rome Statute po, mga kabida, ang kanilang binabalaan, pati yung mga hindi po miyembro, mga kabida, na cooperative, indirectly man o directly, sa International Criminal Court. Oh. And since ang Pilipinas po ay nakikipag-ugnayan po, sa International Criminal Court indirectly. Bakit indirectly? Kasi hindi naman po ang Pilipinas personal, o face-to-face na nakikipag-cooperate po, mga kabida, sa International Criminal Court, Gaya na sinabi ko po kanina, bagamat hindi po tayo miyembro po, sa International Criminal Court, umalis na po tayo since 2019, tinutulungan pa rin natin ang ICC na gampanan yung kanila kong mandato sa pamamagitan po, mga kabida, sa tulong, pag-assist natin doon ho sa kanilang conduit na International Police Organization or Interpol. Kasi ang mga warrant of arrest, na inilalabas po ng International Criminal Court ay idinadaan yan, mga kabida, sa Interpol, hindi ho direkta doon ho sa mga bansa kung saan po nakatira, yung subject po ng kanila hong arrest warrant. Alright? Katulad na lang po, kay Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Meron pong inilabas na arrest warrant, ito hong ICC, Okay? Laban po sa kanya. Okay? Saan po idinaan yon? Hindi po direktang idinaan po sa Pilipinas yon, Idinaan po muna sa kanilang conduit, ito hong Interpol. Okay? See? Kahit na po sasabihin po natin na idinaan po ng ICC sa Pilipinas, kasi nabigla na lang po tayo nang nalaman po natin, mga kabida, na meron na pong arrest warrant na bitbit ito hong National Bureau of Investigation para iserve ho dito kay Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Saan yun nanggaling? Okay? Kung sa Interpol yun nanggaling po, mga kabida, bakit dumiretso po sa NBI? Bakit hindi ho dumiretso doon ho sa transnational crime? Na supposedly, ang protocol po, mga kabida, from ICC to Interpol and from Interpol to transnational crime, mga kabida. Diba? Ibig sabihin, kung hindi man po dumaan sa Interpol, direkta itong idinaan po, mga kabida, sa Pilipinas mismo, mga kabida. So doon pa lang, makikita na po natin na meron pong cooperation po, ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kahit nasasabihin po, mga kabida, ng Malacanang na meron pong, na wala hong kooperasyon po ang Pilipinas sa ICC. Hindi ho nakikipag-cooperate ang Pilipinas sa International Criminal Court, mga kabida. Tapos sasabihin po ni Jose Claire Castro na hindi ho tayo sakop dun ho sa pulisiya po ng US. Okay? Try doon natin, tulungan doon natin yung ICC dito ho sa kaso po ni Bato at saka kaso po ni Bongo, Tingnan natin kung hindi ho tayo masasanksyon po, mga kabida, ng US. Okay? Ito, matindi itong babala po ng US, mga kabida. Lalong-lalo na po tayo, Pilipinas, mga kabida. Nagre-rely ho tayo sa tulong po ng US. Okay? I-release ba natin yan? Just because, meron pong arrest warrant, si Bato, si Bongo, mga kabida? I-release natin yung tulong po ng US? Yung backup po ng US sa atin, mga kabida, po? Okay? Yung pag-assist po natin sa Interpol, okay, katulad na rin yun, mga kabida, sa pagtulong po natin sa ICC, mga kabida. Kasi ginagampanan po ng ICC yung kanilang trabaho, mga kabida, at tayo po, ang role natin is ina-assist po natin para gampanan po ng ICC yung kanilang trabaho, mga kabida. Although hindi po direkta, indirect, dahil gumamit po sila ng conduit, ito hong Interpol, mga kabida. Kasi yung argument kasi ng gobyerno po ng Pilipinas, hindi ho maaaring hindi po tayo sumunod dito ho sa Interpol kasi meron po tayong obligasyon, mga kabida, po. Okay? Now, mamili ho tayo. Okay? Tutulungan ho natin ang Interpol para gampanan yung kanilang trabaho po, mga kabida, to assist the International Criminal Court. Okay? O
mahaharap po tayo sa sanction. Okay? At matinding pagsisiyasat po mula sa US government, mga kabida, po. Mamili ho tayo doon. Okay? Hindi ho natin kayang isakripisyo po ang tulong po ng US atin, mga kabida, just because of the warrant of arrest against Bongo, Bato de la Rosa, and other co-accused, dito ho sa crime against humanity po, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, po. Okay? So, siguro dapat mag-isip-isip po ng maraming beses po itong gobyerno, itong Marcos administration dito, mga kabida. Okay? At siguraduhin muna nila, na talagang hindi ho tayo sakop dito sa polisiya po ng US government against International Criminal Court and countries na sumusuporta po sa ICC, mga kabida. For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.